The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Oy, good morning Pilipinas. Good morning DZRJ. Good morning Double R sa Radyo Bandido. Eksaktong alas 10 ng umaga. Magandang umaga, Kuya Ruel. Yes, magandang umaga, partner Ricky. Next week is Holy Week. Oh. Maraming na nagsisiuwi na ngayon at saka ingat, 'di ba? Lalo na biyahe, marami na. Magiging super traffic na kasi Oo, sabay-sabay yan, di ba? Paano kung ang ginagamit ano lang? Dalawang gulong lang, Kuya Ruel. Kailangan mong dapat may safety precautions. Ganun Lalo ba? maglagay ka lagi ka nakasuot ng helmet. Hindi lang basta helmet. Dapat yung standard PS mark, di ba? At ano 'yan, Kuya Ruel? Yan yung Motoman helmet. Yan, para sa safety mo to. Meron silang pala. Ano? Meron silang event sa World Trade Center sa Pasay, Buendia, Pasay City. March 22, 23, and 24. So ngayon yan. At tomorrow, Sunday, pupunta doon ng aming endorser si Ian Perez. No? Nakala ko ikaw ang endorser diyan, Kuya. Medyo, Napalitan busy ako eh. Busy ka. Ikaw ang endorser ng Motoman. Baka ikaw ang Ako yung behind the scene. Behind the Yan. scene, Oo. Okay. Oy, teka muna, Kuya Ruel. Founding anniversary pala ng Kalumpit, Bulacan. Ng ating kaibigang si Mayora Lem Faustino. 452 founding anniversary. At meron silang ginaganap. Naalala mo, nandun tayo. Ilongganisa Festival. Napakahaba. Parang boodle ba yun? Boodle fight nila na Boodle fight, napakahabang lamesa na may longganisa. Diyan niya sa Kalumpit, Bulacan. Pakita nga natin yung ang daming dumalo. Madilim pa lang naghahatag na ron. At maraming nakilahok ng mga residente ng Kalumpit. Naalala mo, na-invite tayo Kaso na-late lang tayo, medyo tinanghali tayo. Ayan, madaling pa lang. Hindi ho gabi yan, madaling araw pa lang, nariyan na yung mga tao para makilahok sa kanilang, ang paunang event para doon sa foundation anniversary ng Kalumpit, Bulacan. 452 na. Ang tagal na Yun pala ba? ng Kalumpit. Oy, congratulations. Ina-highlight dyan yung mga pagkain nila. Di ba? Yung tsaka meron pa silang mga native na marami, food. parang 1 week long o 4 days long na event nila yan na merong beauty pageant, may indak sa kalye, yung pasayaw. Ba't di Para tayo alive na na-invite? alive. Dito ka raw imbitahin ng Mayora doon sa beauty pageant. Okay. Diyan, imbitahin ka dyan. Ikaw raw sa isa sa mga judges. Yan. Dapat tayo. Harriet Reyna raw Harriet Reyna sa Kalumpit, Bulacan, yung beauty pageant ng Kalumpit. Oy, congratulations po Mayora Lem Faustino. Okay, sa ating tanong, Kuya Ruel, sa mga bagong gising pa lang mo dyan, bagong gising na kayo, mananalo na kayo ng load o kaya ng GCash. Sa aming tanong na karapat dapat ba tanggalan ng prangkisa isang media network
Gaya ng ito na nga, itong Sunshine Media Network Incorporated o yung SMNIs. Medyo naging made in it, no? Oo, sa botong 284. 84. Apat yung nag-abstain. Apat din yung kumontra. Kumontra. Oo, Pero bakit? 284 na kongresistang bumoto para tanggalan ng prangkisa. Kasi ang franchise kasi ng isang ng media network, ano lang, privilege lang yan, hindi rights. Kung may mga nilabag ka, ayun, ang pipis, ayun ang harapin mong consequence. Pwede kang tanggalan ng prangkisa. So, it's not a privilege. It's not a right. It's only a privilege. Meron nang right, yung education. Yun. Education is a right, not a privilege naman. Yan. So, kayo ho, ano ba sa tingin nyo? Mababawasan ng isang tagapagbigay ng balita, basta ng tamang balita ang isang bansa. Nagaya ng isang malaking network na yan na pag-aari ng Suwarasug na allegedly sabi, hindi na raw kay Pastor Apollo Quiboloy ang SMNI, pero siyang kinikilalang chairman dyan Kayo, ano bang pananaw nyo? Dapat bang tanggalan ng isang prangkisa, isang media network? Kasi malaking kawalan yan, Kuya Roel, ha? Oo. Kasi meron silang radyo, may TV sila. Diba? Tayo rin naman, Yun. Siyempre, May radyo, may TV. Di ba? So, dapat natin. Teka, aga pa para sabihin. Para wala ng kompetensya. Basta tayo, ang double R, we adhere to the advocacy of broadcasting. At True, saka, honest. sumusunod sa panuntunan. Unang-una, hindi magpakalat ng maling balita. Siyempre, we check the veracity of our, di ba? Pangalawa, hindi tayo news. dapat hindi mahilig sa chismis, Pag sinabi na dapat hindi mahilig sa chismis yun. Na chismis, pag matagal-tagal kasi nagiging totoo yun, At pangatlo, dapat may kasi yung kredibilidad ng taong nasa likod na yun. Ano ba yung pagkatao na yun? Kung baga yung tao na yun, naloloko na sinasabi niya. Kunyari, may isang host doon na sabi, Rebel Retornist siya, dati siya pero lumalabas pala hindi pala Rebel. Ganun ba? Paano Naging ako? member lang ng isang activist group. Paano ako? Ano yun? Wala akong credibility. Credit marami. Puro utang. Puro utang ba? Yan ang aming tanong ay hatid sa inyo siyempre ng Motoman. Yan. Okay, Kuya Red, sa dami ng mga nahuli na rin ang iyong kumpare. Si Tebes. Ayan, si Arnulfo Tebes nahuli na at inayos na meron ba tayong extradition treaty? Parang wala naman. Ang alam natin doon, meron doon. Parang para lang ma-deport. Kasi pag sinabi kasi overstaying siguro siya doon, di ba? Hindi, may kaso siya naban siya as a terrorist tsaka cancel na yung passport niya. Okay. So, ano siya, kung wala tayong extradition there, pwede na siyang i-deport. Ngayon, wala ba bang balaki doon? Nandun na yung NBI. At nakipagkita na rin kay Timor-Leste President ang NBI para sa paganda ng pagbabalik ni... kasi ba naman nag-gold pa, parang walang problema. Ayan, hintayin natin na nahuli siya habang nag-gold nung Webes ng hapon. At tuwang-tuwa yung pamilya, siyempre, ng pamilya Digamo. Di ba? Kasi sabi nila, pero sabi ng mga biktima, hustisya na raw. Hindi pa nagsisimula ang trial pero magulat kayo ang dyan, mahirap yung kaso is walang piyansa. Oo, yun nga lang. Yun lang mahirap doon. Pero, hindi pa, kasi sinisigaw na kayo, may hustisya raw sa Pilipinas. Teka muna hindi pa nagsisimula ang trial. Baka mabigla kayo. Parang ganun ba yun? Magagaling din ng mga sabi, lawyer diba, nila. parang, Ang problema ng lawyer ni Congressman Tebes, yung si Atty. Ferdinand Tomasio, ang daming nahawakan Baka hindi na makalimutan. Hindi, sabi nga nila everyone is innocent until proven guilty. Kaya nga, pero kaya di dapat napakaga pa para sabihin may justice na sa Pilipinas. Kasi mahabang may mga bumabaliktad pa na Hindi, siguro ang ibig testimony. sabihin, Mari, kahit pa paano, talagang hinabol. Oo, di ba? Iba, binabayaan na yan, andun na yan At least itong kaso na to, talagang hinabol si Tebes. Diba? Makilaw ko kayo sa aming talakayan ngayong umaga sa oras na 10:08 po ng umaga. At babasahin natin yan. Ano mga reaksyon yan? Negatibo o pabor o hindi man pabor? Malaya tayo rito. Dahil nga demokrasya nga tayo rito.
Okay, Kuya Red, siguro basahin na natin itong mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo lamang. Okay. Aha. Basahin lang natin, Kuya Ruel. Ito yung mga piling-piling ulan ng mga headlines sa mga balita. Ito na nga ho, pagbabalik sa bansa kay dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves, preparado na. Pag-aresto, answer prayer daw yan, ayon sa byuda ni dating Governor Roel Digamo. NBI nasa Timor-Leste na para sunduin si Teves na naharap sa murder, frustrated murder at iba pang pawang mga walang piyansa. Sa botong 284, 4 ang kumontra at 4 ang nag-abstain. Sabihin parang hindi bumoto yun. Prangkisa ng SMNI, nirevoke na ng Kamara. Pagsapin na naman ng revokasyon, ipapasa na sa Senado. So nasa kamay na ng Senado ang status ng SMNI franchise. Ito, samantalang DOH nagbabala na tumataas na ang bilang ng whooping cough o pertussis na naranasan ngayon ng maraming Pilipino. Quezon City nagdeklara ng outbreak. O kahit dun sa Iloilo rin may outbreak pertussis, susunod na pag-ubo. No? Tsaka yung parang ganun ka, di ba? Kaya pala ganito nangyari kay siguro ni Pangulong Bongbong Marcos, may sakit daw kaya nitong kaya bigong makadalo sa ika-127 anniversary celebration ng Philippine Army diyan yan sa Capas Tarlac. Maging si First Lady Lisa Marcos may sipon rin. No, kasi very contagious ang pertussis. Bacteria ba siya o bacteria siya at saka airborne. Airborne, yung napakamahirap pala. Okay. Samantalang 36 na Chinese national na naging reservist ng Philippine Coast Guard, inalis na sa listahan ng Philippine Coast Guard. Itinanggi mga spies. Yan. Ano sila? Ba't parang nakapasok nga yan sa bilang reservist? Bili mo, pag nilusob ba ng China ang Pilipinas, magtatanggol ba na tayo? Tsaka diba may tinatawag na loyalty. Tsaka dati, di ba meron tayong CMT, C80. Pagka hindi ka Filipino citizen, exempted ka. Hindi ka pasukin. Ganun ba? Oo, kung kasama yung Chinese, magiging hindi na ano yun. Di ba citizens military, magiging Chinese military training. Baka ganun nga, Chinese military training na. Kaya mga establishmento raw sa Chocolate Hills, nakakalungkot, padedemolish na raw ng DNR, mga resort owner umaapila. Ito nga sinabi natin, yung barangay chairman doon sa lugar, sinisisi ng DLG. Siya pala ang unang nagbigay, di ba? Tama tayo. Siya yung unang nagbigay ng permiso para simulan yung proyekto. Ganun ba? Samantalang ang bagong PNP chief, ihayag na sa susunod na linggo ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos. Yun ang abangan natin. Ano ba siya? Bago ba o extend uli ang pamumuno ni General Acorda? Police Major Alan De Castro, ito yung kinulong sa Senado. Pinalabas na rin ni Senador Ronald De La Rosa dahil sa humanitarian reason. Ito yung police official na nasangkot sa Camilon. Catherine Camilon, isang beauty pageant dyan sa Batangas. Beauty contestant sa Batangas. Service vehicle ni Bucor Chief General Gregorio Catapang, pinaulanan ng bala sa Skyway. Mga namaril patungong Nagtahan Bridge. Pero ang Skyway may camera no? Siguro naman matutukoy naman nila yan. At lala mo rin, di ba? Bukod namaril, yung nakaraan, di ba? May pinayano tayo rito na hinang hold up naman. Di ba sa Skyway? Ang lulupit nung sa Skyway. Galing sa casino yun. May nag-one way din. Napakalupit ng Skyway na to. Pero ang daming Skyway na ginagawa nga. Pero ba't may kumukontra? Sabi rin, tigilan yun yung Skyway, nagdidilim ng buong Metro Manila. Totoo ba yun? Kasi sa ilalim, di ba madilim? Di ba? Tama naman Okay, ito yun, yung controversial. Rider na nag-viral ng butas ng gulong sa isang delivery van. Nilabasan na ng show cause order ng LTO. Rider, pinaghahanap pa rin ng pulisya. Dapat tanggalan ng lisensya. Hindi na pag-drive. Baka naman, Kuya Ruel. Kasi hindi ka naman inaano. Buti nga, hindi niya sinaksak yung tao Ganun ba? Gulong na lang, epekto niya. Property pa rin, hindi natin gulong. At saka intentional yan. Property pa rin. May mga reckless imprudence. Dapat yan talagang, Di ba? Okay.
Voucher program ng DepEd na tuklasang may irregularidad. 19,000 beneficiaries, mga ghost students, refund hiniling sa mga sangkot na private schools. May ghost May student ghost pa pala. kaya pala sa totoo pala yung multo. Sa Maynila, may ghost employees dun. Panahon ni... Hindi naman walang ghost, Isko no? Moreno. Oo, at ang laki ng perang nawala sa ghost employees. No? Pero, ang dami So, re-refund dapat, di ba? Re-refund nila to. Kasi parang voucher yan yung sa mga junior at senior high. So meron estudyante na talagang ghost lang pala. O na Ano kayo natutunan binubusa. nun, no? Korte Suprema inuutos na sa Kongreso na magbalangkas ng batas sa anti-political dynasty. Mga kongresista, pumalag, siyempre. Papalag sila rito. Baka mawala na yung pangalan nila sa mga pangalan ng mga sikat dyan. Oo, di mo Wala na iba, malalaman, no? paulit-ulit Talagang lang eh. Ang Oo. tao is talagang Pero gusto katwiran ng power. pero katwiran naman nila ako yung Ruel. Binoboto naman daw sila eh. Hindi naman sila nagpupumili ito. Ang kasalanan lang daw nila dahil sa Bakit sila apelido binoto? nila. Gano'n. Di ba? Kunyari, so. Diretso, no? Oo. Pag dalawang so, medyo mahirap yun. Oo, bawal. So talang mga legal officers, pinagbawalan ng Korte Suprema na magtanggol sa mga opisyalis ng LGU na may mga kaso sa ombudsman. Oo nga, kasi libre na sila sa sa lawyer naman. Kunyari, may kaso sila tapos kukunin nila yung mismong legal officer. Napaka naman nun. Disadvantageous naman yun. Imbis na kumuha kang private lawyer, kinukuha mo yung pinapasweldo ng gobyerno na ikaw kinakasuhan din ng gobyerno. Di ba? Ito good news ito. So, simula Lunes March 25, mag-i-enjoy na ang mga senior citizen dahil sa karagdagang 125 discount sa mga supermarket. Dagdag ho yan. Bukod pa yan sa 20% discount para sa seniors at PWD. Yung 125 per week yun. Per week. Oo, bibili ako ng 100. dapat lang may booklet sila. So bibili ako ng 125 pesos, hindi na ako gabayad. Hindi yata sakop yun, Kuya Ruel. Dapat, may binili ka doon na kahit 126 na. Hindi, 126, buong week yun, buong week. Buong Hindi week, naman siguro sa tingin kong biro lang ako. Pero hindi ko sakop po ng yun. Kumbaga, kung may binili kang 200, ililes doon, kunyari, 50 pesos. Naku, 2,000, Basta magiging makakonsume mo yung 125 na discount per week. Malaking tulong din mo yan sa tumataas na bilihin. Kasi Dahil sa, 100 yun. 500 yun a month. parang ganun. Kung Tama. 4 weeks. Kung naging may 5 weeks na isang... Sa taas ng bilihin dahil sa pangakong 20 pesos bigas, hindi ko natuloy. Tag-init. Opisyal na nang dineklara ng Pag-asa. Earth Hour event. Pangungunahan naman ng Manila City Government ngayong araw. Pagpatay ng ilaw at City Hall wall clock. Clock tower, Sisimulan mula 8:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. 1 hour lang ho yan. Parang conserve energy naman din yan, Kuya Ore. Kung lahat-lahat magpapatay nga, Kaya lang, pag nagpatay, ang dami magdanakaw. Hindi, dati, di ba? Nauso yan yung... Hindi naman nauso talagang ginawa natin. Whole country, 1 hour. Diba? Pero sobrang dilim noon. Pero may mga bagay na, siguro kunya, sa harap ng bahay mo, buksan mo yung ilaw. Kasi ito, makakatipid talaga ng, tsaka makakatulong sa environment din natin. May epekto rin yung mga ilaw-ilaw na yun, lights na yan Diba? Sa tao. Ito, Manila City Council. Ito nga yung kontrobersya. Pinagtibay na ang isang resolusyon sa pagsisimula ng investigasyon sa diskriminasyon sa isang transgender student sa Iris na pinutulan ng buhok. Sisimula na ho yan. Possibly after Holy Week ho. Mag-iimbestiga. Papatawag ang pamuno ng Iris at yung estudyante. Tungkol sa kung may pagkukulang ba yung batas o medyo naabuso o ano bang dapat remedyo. Iyon yung binubuo ng meron naman talagang oversight committee sa kahit sa kongreso. Yung titingnan mo kasi sa dami ng mga batas na hindi na monitor kung napapatupad ba o hindi. Ito, maganda balita. Kauna-unahang, first time daw, pig to human kidney transplant na isagawa ng mga doktor mula sa Massachusetts General Hospital sa Boston, America. 62 anyos
na pasyente ang unang benepisaryo. Yan. Siya pala ang no? Magandang ano yan, di ba? Magandang balita yan na imbis na sa tao, kumuha ka lang Oo. sa baboy. Paano pag na... Hindi ko, compatible ba? Di ba? Hindi ganun eh. Napag-aralan nila eh. Medyo naayos na compatible doon. Malaki bang kidney ng... Oo, mas malaki siyempre kasi malaki? Di, paano yan? Di, baka magkaubusan ng kidney ng baboy pag wala nang pang sisig. Ganun ba? Hindi, matindi dyan, baka magmahal. Kasi ataas ang demand. Oo nga eh. Di ba? Okay, ang balitang huyan ay hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yan ang King's Herbal Supreme Capsule available sa Mercury Drug nationwide. O ngayon, medyo alam mo yung pertussis. O pwede kang mag-King's Herbal kasi pampalakas ng immune system yan. Ganun ba? So, mabisa pala ang King's Herbal Supreme Nakatulong Capsule. para sa inyong immune system. Okay. Balikan natin ang SMNI. No? Na tuluyan ng... Kasi suspended sila indefinitely. Ngayon, binawian na ng prangkisa. Ano kaya nangyayari yan? Buti na lang, no? Wala na tayo rin. Anyway, may mga kaibigan tayo ron, di ba? Siyempre, malulungkot din tayo dahil mawawalan ba sila ng trabaho? Hindi nga sila sumusweldo eh. Di ba? At dahil church raw yun eh. Pag church worker ka, hindi ka dapat tumanggap ng parang allowances lang nila. Okay. Kasi kailangan talaga pagka news program, dapat talagang honest, hindi bias. Siguro may mga sila naging violation. Ang daming paglabag. Meron silang doon sa reklamo sa MTRCB, sa NTC. Kaya yun ang pinagbasayan siguro. Tsaka hindi sumipot, hindi na maayos na naipaliwanag yung mga violation na yun ng SMNI. Tsaka una naman, hindi ka naman kagad bibigyan ng harsh decision na gano'n di ba? Papatawag ka, bibigyan ka na para, bakit, di ba? So you have to explain. Ngayon, hindi mo na ulitin. Ang mahirap you keep on paulit-ulit paulit-ulit sila. So, pero bilang isang media nito, nawala ng isang boses ang mga Pilipino. Dahil ang problema nga lang, tagapaghatid nga rin sila ng balita. Tagapaghatid rin sila ng maling balita. Ganun ba? Ayan. Pero nasa kamay na ng Senate kung dapat bang tuluyan ng ibasura ang prangkisa. Kasi na-apply nila yan, Kuya Ruel I think 25 years, no? Ang matagal pang lang yan eh. Kaka-approve lang yung nandun tayo. I think kaka-approve lang nila noong 2016 o 2017 for 25 years. At that was panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Speaking of Rodrigo Duterte, ba? Marami nang nag-ano sa kanya ron na nakahanda na raw yung ICC para arrestuin gano'n na kay Tebes eh. Tsaka naalala mo ba yung ginanap na prayer rally doon? Doon na tayo nakakita ng prayer rally na sangkatutak na murang naririnig natin. Kasi pag prayer, dapat i-motivate mo yung tao maging mabuti, lumapit sa Diyos, di ba? Pero umulan ng mura ron. Yun lang sa tingin ko dapat parang yung kanta, di ba? Di ba may isang ale, di ba? Nagdadasal pero nung mura ale. Santo Tomayo, di ba? Puro mura ang inabot doon Siguro dapat pumunta rin doon ng Guinness Book of Record no? Hindi kasi di ba para makita ka noon ng prayer rally na may murahan Tsaka hindi bulak, di ba sabi nila bulak ng bibig bulaklak lang daw yun ng bibig naman. So maraming mga flowers. Flowery, di ba? Ganun ba? Oo. Di ba sabi nga niya prayer rally, walang prayer rally na may mura. Di ba? Parang sinasabi mo, parang hyperbole lang yun. Oo. Hyperbole, Di ba minumura sinabi may nga PI. ni sino to yung dating Obama di ba?
si President Obama, sabi niya, it's only a flowery from the mouth of President Duterte. Pwede yun, pero hindi sa isang siyasabi ng prayer rally. So, medyo kakaiba yata. Pero dati meron ako narinig yung gago, yung tarantado, yung gano'n, di ba? Sabi hindi daw niya mura. Di ba naalala mo, yun, napanood ko yun yung mga gano'n, parang, di ba, nasabay, di ba? Hindi naman kinukonsider nga. Kaya pag diba? minura ka, may jurisprudence ang Supreme Court na hindi siya kinukonsider na parang slander or unjust vexation kasi parang expression yun na Di ba, minsan may mga ganung tao nakapagsalita pero wala naman siyang intention. Pero yung intention nung ginawa nung pagbuto sa gulong ibang usapan yun talaga intentional. So yung mga ganon, hindi ka pwede magalit kasi alam mo sa totoo sa kalsada, mayroong tinatawag na lane, di ba? Isang lane, isang sakyan. Nandun sa sakyan mo, tapos tatabihan ka ng motor. Tanong mo sa kanya kung saan yung lane mo, wala. Nakikilane siya sa'yo. Talaga sa traffic rules, isang lane, kaya nga di ba, minsan pagka nasa gitna ka ng guhit, lane violation yun kasi sinakop mo na yung dalawang lanes so dapat yung mga, at saka alam mo nabasa ko dati, na merong violation niya, kung may sasakyan nasa loob ng linya, tapos yung mga motor tumabi, violation na yung pwedeng tikitan yung motor. Hindi, meron silang motorbike lane, motorcycle lane. Hindi naman lahat ng di ba? Hindi, meron na lahat ngayon, di ba? Basta nasa gilid ka. Kailangan mag-designate ng isang LGU para sa mga motor at saka sa mga nagbibisikleta. Hindi rin man nasusunod. Pero hindi naman natin nakita kung ano talagang tunay yung pangyari. Parang inaaway niya yung nasa passenger seat. Siguro nagkagitan sila, nagkataong nakita lang doon. Kasi pag motor ka, kita mo lahat. Pero pag sasakyan ka, di mo makita ng tabi mo. Hindi basta-basta. Minsan blind side, blind side. Oo nga, no. So, ayun may show cause order na dun sa lalaki na yun. Simple lang no? Sabay takbo na no? Magde-deliver yun Pero sabi naman ng iba, mas okay na nga gulong na, hindi yung tao ang hindi nakasarado yung pinto damage to property pa rin yun. Kahit anong gawin yun, hindi naman kinukonsi dapat na doon ang pagbunton na niya, kundi hindi yung tao, kundi yung gulong lang, no? In a way, titingnan mo rin na nakaperwisyo yun dahil magdi-deliver yata yung na yun. Tapos, siyempre, magkakos ng traffic yun. Di ba? Kaya sabi nga, pagka nagmamaneho ang isang tao, doon mo makikita yung personalidad niya. Ayon doon sa psychologist, di ba? Doon makikita mo kung mainitin ng ulo ba niya, kung ano man, ang karakter niya. Di ba? Kung kaya niya magtimpi. Di ba? Sa kalsada, kuya rin matagal nagmamaneho. Di ba? Sa kalsada, lahat ng klase ng ugali ng tao nandyan. Diba? Pero dati, minimal lang motor So, minsan ang meron lang ng mga Bombay lang. Ngayon, kita mo lagi may mga nangyayaring away involved lagi motor, di ba? Dati walang masyadong motor, wala masyado, di ba? Siguro car to car, di ba? Pero ngayon talagang lahat ng may mga ganong road rage involved ang motor. So, tingnan mo, di ba sobra kasi silang basta akala nila nakakat sila sa'yo, ganun lang titingnan mo, harap, dalawang side mo sa likod. 'Di ba? Hindi mo lahat sila matutukan. Kung ganoon lahat tututukan mo yung dadaan sa yung motor, huwag ka na mag-drive. Kaya ang hirap din. Minsan dapat mag-isip yung mga nagmo-motor na dapat maging sila sa kalsada. Courteous. Di ba? Kaya nga, dati nga talaga kasi makikita na pag nagmamotor, mga Bombay lang no? Oo. Maniningin ng utang. Maniningin lang, di ba? Pero hindi kasama dyan si Konsya DJ Bagaching. Bombay yun, pero hindi nagmamotor daw yun. May kotse naman yan si Konsya DJ. Okay, good morning, Konsya Don Juan Bagaching. Nakikinig daw yata sa atin yan. Good morning po, Konsya ng 4th District of Manila. Magiting yan, Huwag niyo raw siya kalimutan. Okay. At sa oras na 10:28, babasahin namin mamaya-maya ang inyong mga komento at reaction. Patuloy nyo lang i-share o magkomento sa aming live episode ngayong March 23, 2024. Ilang araw na lang.
April na. Sabi nga na, dineclare na ng Pag-asa ang official na araw ng tag-init, dry season. Kasabay pa raw ng ng El Nino. So, sobrang init ngayon. So, meaning, tataas din ang kuryente. Kailangan magtipid din ng tubig. Ayan. Kaya makikilaho kayo doon sa Earth Hour dyan daw sa City, Manila City Hall. Papatay sa Kartilya Katipunan at merong guest dyan na isang P-pop. Na si Pablo raw ng SB19. Tuwang-tuwa nga yung kapitbahay ko eh. Bakit? Sabi, di ba, El Nino, so magtipid ng tubig. Tuwang-tuwa siya. Ang binili niya, puro beer. Hindi yan ang tubig, ha? Hindi na yung gagawin daw tubig. At least nakapagtipid. Ay, congratulations sa sa aking arang si Angeline na may competition dyan sa may Chinese International School about sa math yan. Competition. Ongoing pa lang dyan yan sa may BGC. Okay, good luck Angeline Altea. Okay, 10:29 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng Sopitech Appliances. Quality beyond limitation. Tama-tama ngayon tag-araw na yan. Kompleto sa lahat ng klase ng Electric fan. Electric fan. Meron yung tinatawag na mist. Nakita ko na ngayon, Kuya Ruben. Ang ganda eh. Konting malamig tubig. Imbis na mag-aircon ka, yun na lang, gamitin mo eh. Mas matipid pa ho. Sa kuryente. Yan, sa kuryente. Okay, wag ho kayong alis ha. Sandali lang mo talaga yan. Sabi ni Ariel, magbabalik kami. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay, sa oras na 10:32 na po ng umaga, ang oras natin sa inyo ng BTS, the Blue Top Search. 100% cotton. Yan, ni Eggy Ventura. Okay, Kuyang Ruel, bakit nga ba nakapasok yung mga Chinese bilang auxiliary ng Philippine Coast Guard? No? Di ba? 36 sila nakapasok at karamihan daw yung mga negosyante. Paano nga nila tayo pagtatanggol pag may lumusob sa ating nakapwa nila Chinese din? Baka negotiate nga eh. Di ba? Baka sila makipag-negotiate. Sila. Pero ano pag bago ka mag-auxiliary, marami kang dadaanan na training din eh. May training yan eh. Tsaka alamin yung
background mo, BBI ka yan. Background investigation. Di basta-basta, no? Karakter mo, kung sino ka ba. Hindi, tsaka bakit hindi siya Filipino citizen? Yun ang kaduda-duda. Bakit na gawing auxiliary ang isang there's something wrong. Baka may Eddie dyan. Tsaka si Pati. Diba? Hindi, sa magkano ang halaga ba yan? Hindi, sinabi naman nila ang trabaho lang is to donate eh. Donate, pero pagka auxiliary ka, Dapat meron, dapat yan hindi ba pwede ka mag-accept kasi parang bribe, di ba? We will donate pa. Anong purpose? Actually, mga Diba? donation, kunyari, yung city government, bigyan mo ng award yung fiscal. Parang binabribe mo na rin yun o yung judges. Kasi may kakaroon ka ng utang na loob Oo. Diba? Ang utang na loob isang beses lang ko yan. Kumbaga kasi pagka... Mahirap bayaran. Hindi, mahirap bayaran. Pero pwedeng bayaran. Pero dapat hindi on the long run na lahat magiging utang mo na sa kanya yon habang buhay. Isang beses lang ko yun. Kaya yun ang nakukompromiso kasing karamihan dyan. Ay, may utang na loob ako rito. Parang yung nangyayari kila, kay Pastor Apollo Quibelo, tsaka kay Robin Padilla, at iba pa, na ni Senador Bato, di ba, na may utang na loob na. Gusto pa nga niya, pag nahuli raw si Senador, security aid niya. Maging security aid. Bumaba na rango naman to, Senador siya. Sometimes makikita mo, maski na ba may ginawang mali. Kaya nga, tapos si Madam Sara, siya dun sa kay Pastor Kibuloy. Inaakusang review sa matalang noon, napakalbo siya against to protest rape. Tapos ito, ang gulo. Ang gulo ng Pilipinas ngayon, Kuya Roel. May sakit pala si Kuya Bongbong mo. Ano ba ang pertussis, Kuya? Hindi, pertussis yung severe cough yun yung caused by bacteria. Pagka medyo parang masikip na pag-ubo, yan yun Tapos sa banda uli, kaya nga woof kasi pag gumagano'n ka, medyo malala. Pero it will automatic na mag-heal siya. Hindi naman, mga 1 week, 2 weeks, medyo okay ka na. Kasi hindi naman magtatagal ang bacteria yun lang, ang matindi, yung antibiotic. Diba? Kailangan ba gumamit ng antibiotic dyan? Pero siyempre determine mo kung anong klaseng cough. Kasi minsan tayo nagse-self-medicate which is masama, bawal. Diba? Dapat may reseta Ipacheck ng mo muna doktor. kung anong kasi mamaya allergy lang yan. Diba? Okay, dahil sa panahon. May mga ganun Pero kasi pagka ang ubo mo, 2 weeks na at hindi gumagaling, medyo medyo iba na yun. Baka television na yun. Hindi naman. Diba? So, dapat ipacheck mo kasi yung mga antibiotic na yan, mabilis i-take yan, pero kailangan ng prescription. Tsaka 7 days talaga dapat complete mo yan. Pag hindi mo na complete, erythromycin, Clox, mga ganun. Yan ang mga 7 days yan Take mo yan. Maski na gumaling ka na, 3 days magaling ka na, tatapusin mo yung 7 days. Kahit na magaling ka na, di ba? Kasi bababawasan ba yung hindi, pag di siyempre may natira. Gumaling ka ng konti, hindi naman natira within 3 to 4 days. Akala mo magaling ka na, wala ka na ubo. Ini-stop mo na. Merong natira. Naku, mas matapang yun. Mag-evolve na yun. Kaya kailangan mo talagang tapusin. Tsaka mga vitamin, Kuya Rowe, dapat tsaka siyempre, ngayon kasi kaya yung mga bata nagkakaroon ng ubo, dahil sobrang heavy yung activity nila sa mga cellphone. So to the point na nalilate na sila matulog. Once na ikaw laging puyat, ang immune system mo bagsak. So, alam mo naman, by the billions ang mga bacteria at saka virus natin sa surroundings natin. So, kaya pag maganda tulog mo, maganda ang diet mo, hindi ka kumakain ng mga anything na bad, para gumanda yung immune system. Maaga ka matulog. Ganun ba? Parang may pinariringgan ka, Kuya Roel. Yung mga anak ko. Dahil mga vitamins, saka mga gamot. Meron ba yan sa R-Cubes? Marami Hindi, alam mo, sa totoo lang, minsan, mas maganda nga mag-take ka ng mga yung mga natural. Kasi, yung mga synthetic na mga vitamins, mabilisan yan. Di ba? Anong mabilisan? Yung gusto mong, parang gamot, may ubo ka. Pag kumuha ka ng yung mga herbal, matagal ang niya bago ka gumaling. Yung mga chemical na mabilis.
Pero May epekto naman. pero Parang may sometimes side yung mga effect. anything Very na mga minimal. chemical na mga gamot, ang tatamaan liver and kidney, di ba? Oo. Kaya still kailangan mo alagaan talaga ang sarili mo. Lalo na ngayon sa sobrang daming sakit. Nga, yun. O itong palang mga member ng Philippine Coast Guard Auxiliary, may mga artista rin pala gaya ng Gerald Anderson, Julia Barreto, Mateo Godeseli, si Nico Bolsero, si Erwin Yusap, yung asawa ni Solen Yusap, si Jeter Ocampo, at si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Pagka auxiliary ka, Filipino pwede ka magsuot citizen ng sila. ano eh. May kulang May kulang. Sino ba yan? Isa mo may artista walang broadcaster. Meron din naman siguro. Tanong natin kay Commodore Arman Balillo. Ito, suki yan sa reporter si Commodore Arman Balillo. So, ito, ang dami palang pagka nag-auxiliary ka, pwede kang magsuot ng uniform nila, no? Yung mga insignia. Pero pag hindi ka member nun, bawal na bawal yun. Dahil may batas about paggamit ng mga logo o insignia ng isang government institution. Okay, pero yung mga taga Pandibula, kaya yung mga pulis din, hindi uso yung mga uniform, bonnet sila. bonnet sila, Pero kinakailangan. Baka siguro nakamotor, nakalimutan may bago lang. silang palisin, Nakamotor. Tapos naka-helmet. Pagtanggal na, nakalimutan na nakabunet sila. Kasi nakakatakot yan. Yung sa Cagayan ba yung pinasok na sila naman nakapulis nga sila nakasuot na pulis pero hindi pulis Kaya hindi mo na madidistinguish. Kaya sa tingin ko ang magandang batas, kung tatakbo ka congressman, alam ko sabi, may tatakbo raw congressman sa 3rd district. Kakalabanin mo raw si Congressman Joel Chua. Dapat batas, pagbawa, siguro yung mga intelligence talagang dapat naka-civilian sila kasi may intelligence work sila, di ba? Pero yung mga pulis na kunyari magre-raid, dapat malalaki pangalan nila, para malaman mo kung sino yung kumupit ng pera. Di ba? Nagnakaw rito na gano'n. Dapat may malalaking pera sila, malalaking pangalan sila, na pagpapasok, kahit na nakatakbo sa may pangalan sila, para ma-identify mo kung sino, kasi papasok na lang bigla. Gagaya nga doon sa Pandibulacan, mga naka-bonnet. Baka alam mo, siyempre kung ikaw, kala mo magnanakaw yun sa dami ng mga... Ngayon pa, maski na naka-uniform, pero niloko, di ba? Diba? Susuot ang uniform, di pala polis. Ayun pa kaya. Kaya dapat i-revisit din ng PNP o ng mga legislator yung gano'n, yung papasok. Pero sa Maynila, nung Webes, meron silang inaprobahan doon. Siguro yung mga taga-Police Maynila hindi nagbabasa ng Miranda rights. Ano bang Miranda rights, Kuya Roy? You have the right to remain silent. Forever. Anything you say or say will be used against you during the court of law. Yeah, ano pa, Kuya Roy? Yan ang alam ko Yeah, you have the right to have... To a lawyer. To have own counsel. If you cannot provide the counsel, the state or the government will provide you. Yun. At marami palang pulis na lumalabag sa ganun na kaya pinainsist ngayon ni konsehal ibang konsehal to sa 2nd district ng Maynila na ipatupad yun ng mas matindi na, kasi may mga pulis na gano'n na hindi at may mga nasususpende pala sa pleb, yung mga pulis na hindi babasa ng Miranda rights. Ito yung basic rights sasabihin ng isang pulis hindi yung pagkatapos tsaka sasabihin. Dapat pala bago mo aresto kunin, babasahan mo siya ng kanyang mga karapatan. At maraming mga pulis na hindi kabisado yan, lalo yung mga bagong pulis. Hindi, kabisado na nila humuli. At paano kumupit, Okay, good morning, Chairman Nelson T. Dyan daw, may pinaipit pala dyan, Kuya Romel, sa area ng Umpin, At si Chairwoman Simonette T. ang chairwoman dyan. Diyan, pag naman kayo dyan, bawal na bawal ang one way. Yan. Pag sila, kaya ang Umpin one way. Sa iba nga, electric bike, e-bike, motor, lahat one way sila. Bawal na mo yan sa April 15, Kuya Roel, Bawal na dumaan sa mga designated areas, Narinig ko nga maski nasa gitna ka nga ng kalsada po, Mark, Basta e-bike, e-trike, motor ka, pwede. Nagpa-park nga, pwede. Kaya nga, nagulat ako, Nalaman ko yung mga motorcycle pala.
pwede palang dumaan sa mga sidewalk. Oo, sila pa nagagalit pag yung mga tao na muntik nila masagasaan. Oo, sila pa nagpapatabi ng tao doon sa sidewalk, ha? Oo, dapat yung mga ganun. Pag umakit ka ng sidewalk, automatic huli ka. Ganun? O dapat automatic huli ka. Hindi. Yung tao ang tumatabi. Kaya yung tao, wala nang madaanan kundi sa kalsada na lang. Pambihira naman. Bawal na bawal ho yan, ha? Okay, Kuya Roy, basahin lang natin itong mga reaksyon sa karapat-dapat bang tanggalan ng prangkisang SMNI? Yes po. Sa mga violation na nagawa nila, ayon yan kay Rudolph, yan, na nagsushooting daw ngayon. Si Pia, sabi niya, tanggalan na yan. Sabi niya, si Musero, sabi, dahil ang tamang pagpapayag ay wala dapat kinikilingan. No? Serbisyong tapat dapat. Aba, pang ano yan, ha? Si Choi Beta, nabuhay. There's is only one truth, di ba? Puro disinformation at misinformation ang dala nila. Tanggalan na raw yan dapat. Okay, si Frederick, sabi niya, ano ba ang nilabag ng nasabing network sa Code of Ethics? Marami, pati violation sa kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines, KBP. Which is member tayong dalawa. Oo. Member din itong stasyon. Si Aliana Diaz, yes, approve na dapat tanggalan ng prangkisa. Maraming gusto, Pero ikaw, hindi raw siya pabor. Pinaghirapan din naman nila kasi nila yung establish. Ang katwiran. Si Mario Jose, yes, kailangan ng may pangil ang batas para hindi pamarisan ng iba. Diba, tinanggalan yung nga ng yung isang stasyon, yung ABS. Diba, malaking kumpanya yun. Wala pa lang nilabag yun eh. Lumabas, hindi raw nagbayad ng buwis. Lumalabas, hindi kompleto pala eh. Parang lang yan, may political vendetta lang nangyari raw. Eto, talagang maliwanag na maliwanag nga raw. Sa kanila parang parang hindi lang nakapaghabol ng prangkisa. Tama ba? Parang ganoon eh. Tamang yung requirements. At walang, hindi dahil nilabag nila yung binigay na prangkisa sa kanila. Kay Celestine, sabi niya, dapat po tanggalan. Ang daming dapat lang, Ito sa live meron eh. Sabi ni Romel Kayabyab, dapat lang tanggalan na yan ng prangkisa. Kay JC Son Fernandez, yes po, dapat lang tanggalan na yung sang media network ng franchise. Maraming violation. Sabi ni Riamon, dapat lang yan. Si Joey Santos, dapat lang puro fake news daw yung pinapakalat ng media network na yan. Stop na raw. Yun ba? Ito, sabi nga ni Marlinda Abolencia, yes na yes, dapat nang tanggalan ng prangkisa. Basta radyo, bandito. Ayan na, nakasulat. Yan ba? Bigyan ng jacket yan. Talagang ito, panatic sa ating DCRJ. Si Melinda Abolencia. Okay, taga-saan ba si Melinda, Kuya Ruel? Hindi ko alam, Pangasinan ata. Malayo. Yung Pangasinan, may bagong proyekto dyan. PPP project, no? Mag-delete daw para mabilis, no? Project ng Pangasinan Government tsaka ng San Miguel Corporation ni Ramon Ang. Sabi nga ni Ma'am Marlene Crag, hello, Idols R. Good morning, ma'am. Hindi ko nga nakuha yung pasalubong ni Ma'am. Dapat din. Galing Denmark. Chocolate man na. Masarap ang chocolate dyan, di ba? Ganun ba? Sabi ni Cornelio Vicente, kung talagang pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Katapang Siskawi, malamang isipin niya na may kainaan ang chief PNP. Lumala ang problema sa illegal droga, kriminalidad at iba pa. Yan. Ngayon ba? Kay Cornel Vicente, taga-Kalumpit, Bulacan yan. Pakibati ko kay Mayor ng 452 pounding anniversary ng Kalumpit, Bulacan. Mayoral Lem Faustino. Ang Manila kaya? Ilang years na? Ang Maynila is, I tagal, think, no? 495 something. Mas matagal. Okay, iba pang reaksyon. Banggitin natin kamag-anak ba ito, Kuya, si Lisa Bendoso. Mas napakagandang tanong. Ito, mahalaga ang pag-usapan ng pag-aralan ang mga issue tungkol sa pagtanggal ng prangkisa. Isang medyo dapat maging maingat at makatarungan pagpapasya pang mapanatili ang kalayaan sa pamamahayag.
O maayos ho yan, matagal ho yan, pinag-usapan bago nila na napagdesisyonan. 284 na mga utak na konsyal ang nagdesisyon diyan. Kumbaga the whole Kamara Almost, na di ba? represent- Almost lahat. 300 something ang mga congressman kasama mga party list. So almost majority Apat talaga. lang yung talagang nag-against. Apat ang hindi naman bumoto. So lalabas parang landslide. Talaga naman, oo. At yung kala nila na dati gusto nila matanggalan ng prangkisa yung isa, yung ABS eh. Ito natanggalan, malinaw naman paglabag. So parang sinabi ng yung ginawa mo sa kapwa mo, backfire sa'yo, ganun. Oo, parang Sinabi mo yun. karma parang is ganun no? Parang karma ba yun? is real, no? Okay, Kuya Ruel. Yes, ikaw. Anong masasabi mo? Ako naman Sa na atin? magtatanong sa'yo. Ako ba? Sa akin dalawa yan nawala ng isang boses sa mga Pilipino, di ba? Dahil media network, malaki, may TV, may radyo yan. So, Saka nationwide yan. Oo. So, mataas at mahaba ang reach. Oo, at nanggaling rin tayo dyan, Kuya Ruel, di ba? Tsaka nawala, pero in a way naman, kung nawalan ka nga, pero ang pinapakalat mo naman ay mga maling balita, nalilihis mo yung yung impormasyon. Nililihis mo yung taong bayan. Nagbumolde ka ng maling opinion sa publiko, sa taong bayan. Sa tingin ko pag ganyan, wala ka na doon sa sabi nga, truth that matters, parang hindi truth that matters, no. Hindi na siya papunta doon sa tamang direksyon ng tamang pagbabalita, tamang paghulma ng opinion sa publiko, kasi malaking impluwensya ang TV at radyo. At diyan pag siniraan ka na nga diyan, di ba? Kalat na yan kalat, totoo na. Mas totoo, di ba? Oo. Na-judge ka na kagad. So, at saka tingnan din natin yung sino yung nasa likod ng mga yan, ng karakter, at saka nagpo-promote pa raw sila ng no? Wala nga tayong narinig diyan na kinontra nila yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea, mga Chinese, at rin nakapagkutsabahan pa nga sa isang network dyan na tie up, ganun. Tie up, oo. So, pro-Filipino company ba yan? Mukhang medyo, marami nakita ang Kongreso. Di ba, sa isang network, bawal talaga ang foreigner, di ba? May batas. Pagmamayari, pagmamayari. So, yun, nakita rin ng maraming mga pagdag, hindi lang isa, napakaraming mga violation mula dun sa istasyon ng mga host at iba pa at maging mga empleyado dahil anti-labor, dahil nga hindi nga raw pinapasahod yung mga tao na dyan. So, malinaw na maraming violation na yung prangkisa bawiin ng gobyerno na binigay sa kanila. At may karapatan ng gobyerno dahil franchise lang yan, privilege lang yan, hindi naman rights. Yan. Ikaw naman, Kuya Ruel. Nakakalungkot, siyempre. Malulungkot ka kay Kuya A. Malaking di ba? Network yan. So, nationwide, may TV, may radio, maraming platforms. Pero kung you will not adhere doon sa malinis, tapat na information na ibibigay mo sa taong bayan, siyempre, better wag ka na magbigay kasi kawawa, di ba? Yung ikaw nga nagsabi na malaking sa tao yan, di ba? Sa mga mamamayan, sa pag-iisip nila. Hindi ko nga narinig na, ito mo, lahat ng station during sa West Philippine Sea, di ba? Against sila, yung mga ginagawa ng Chinese sa atin. Hindi ko nga nakita na-discuss. So, nagkakaroon ng bias. Hindi mo na ibibigay mabuti. Di ba? Hindi kagaya sa talagang pagka nasa broadcasting ka sa journalism, masakit o hindi, dapat sasabihin mo yung totoo. Diba? Okay, kaya lumipat na lang kayo sa Radyo Bandido. Sa Teleradyo, sa RJTV. Yan. Marami mo yan. Di ba? Sa DZRJ 810 AM. Lumipat na lang kayo dyan. Nandito naman tayo para makinig sila Kasi tayo kung mag-disseminate na information, tinitingnan natin yung veracity nung di ba? Yung bibigay natin information. Hindi tayo nagbibitaw na hindi natin na-verify mabuti.
Okay. Tama naman yan sa paliwanag mo, Kuya Ruel, good morning kay San Gabriel, kay Bok Urusha Bautista. Good morning po. From Valenzuela pala to, si Urusha Bautista. Si Kalawit News Broadcast, malamang postpone uli, change of command kasi may sakit ang Pangulo. About sa PNP chief po, hindi po natin alam kung sino ang baka extend uli si General Acorda. Si Dre Ponce, good morning sir. Good morning sa lahat mga nakikinig sa amin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at pag-share ng aming live episode na to. Si Freddy Oredinia, good morning din. Kay JC Son, buti may CCTV, kulong yung taong yan, matalimang kutsilyo niya. Hindi ho CCTV yung nangyari doon. Parang kinuna ng isang isasabi niya ata rito yung kumuha. yung sa gulong, yung binutas yung gulong. Hindi ho CCTV yun. Kumbaga, cellphone camera lang. Hindi nga dashcam yun. Nagkataon lang nandun yung motorista na nakakita. So, yun ang... May show cause order na yun, hinahanap na yun. Nakita kasi may malinaw na malinaw yung plate number niya. Tama nga, no, na crime, hindi ka, crime does not pay. Oo. Okay. Sige, Kuya Ruel. Good morning dyan sa aking mga kuya dyan sa Ermita Manila Royal Eagles Club. Nandiyan na raw ang inyong official polo shirts. Siyempre, batiin ko rin ang aking mga kuya ng Ilustrados NCR 90. At siyempre, happy birthday. Belated happy birthday sa aking kuya, kay Kuya Mark Chua. At siyempre, happy birthday sa aking sexy secretary, si Arian Santiago. Happy birthday ba niya? Arian Santiago, happy birthday, sexy ra. Happy birthday yan, happy birthday po. Yan, sana marami ka pang birthday at lalo ka raw sumexy pa. Yan. Kuya Ruel, babalaan lang natin yung mga nagpapagas, di ba? Sa mga gas station na gumagamit ng credit card o anything na card, di ba? Bakit, Kuya Ruel? Sinulatan ako ng credit card ko nagpagas ako sa Petron, nagpagas ako Huwag mo sabihin, banggitin ko sang... hindi ko nga alam nagpagas ako. Ginamit ko yung card ko, Petron card. Mamaya may tumawag sa akin, thank you for using your card sa Ascot Hotel. Babayaran ko daw 20,000. Baka bagulan si Rosana dyan. Hindi ka naman nag-check-in sa Ascot Hotel. Buti ka mo kasama ko siya. Yung likod pala, dapat tinatakpan pala yun. Yung tatlong numero ba yun o letter? Yung tatlong numero. Numbers, yung CCB. Buti ka mo nag-text sa akin. Kung hindi ka nag-text, diretso na. Nag-check-in daw. Ginamit yung card mo, nag-check-in. Hindi naman ako gumagamit ng card kasi yung card na yun is Petron card. So, ang perception ko, gagamitin ko lang sa gasoline. So, never kong ginamit na anything. But, nagkaroon ng hotel. So, doon sa nilagyan ko, medyo ingat-ingat yung mga, di ba? Parang yung tao nag-book sa online. Online booking sila. Kasi, pwede yun kasi sasabihin mo ano yung number mo. Sasabihin na online. So, nakopya niya kagad yung ano mo. Sana ayan ingat-ingat ho kayo, lalo na yung mga motoristang gumagamit ng card. Takpan nyo yung nasa likod. Kasi andun yung parang security code mo doon na mahalagang features na para hindi kayo ma-hack o makuha na kayo ng pera, di ba? Meron pa lang ganyan kaya so kung hindi mo natuklasan yan, Kuya Ruel nakukuha yung 20,000, sweldo ko 20,000 lang. Oo nga. So, ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat din kayong sa susunod. Tayo live pa rin tayo sa 28 ba? Sa 29. 29. Sabado de Gloria yun. May pasok may program mo kami 30 pala, March 30 ang Saturday. So, wag ko kayong malilito na merong broadcast. Friday lang kami walang dahil broadcast. Mahal namin kayo, maski na mahal na araw. Saturday, papasok kami alang-alang sa inyo. At hindi magbibigay kami ng tamang impormasyon. Ayan, ingat-ingat ngayon sa mga sumasakay na umuwi ngayon sa mga bus terminal. Maraming tao, maraming mga mandurukot. Tsaka sa Lisi. Ingat din sa mga biyahe ng mga magbabakasyon ngayong diba? Semana Santa. Pagbaba mo, yung bagahe mo, kukunin mo, wala na. So ngayong Semana Santa, simple lang. Magdasal, magkumpisal at magsisi at be holy on the Holy Week. Yan, be holy on the Holy Week. Okay, Kuya Ruel.
Yes, Paalam sa na lahat tayo. ng mga listeners, huwag kayong magsasawa at salamat sa pagtangkilik nyo ng aming programa. Ayan, maraming pong salamat sa patuloy niyong mga pagsubaybay sa amin. Sana sa susunod na Sabado, may pasok ko kami sa Sabado de Gloria at magbibigay kami ng update sa inyo. Okay, maraming salamat. Happy weekend po. Congratulations sa lahat ng mga... Oy, hindi pa tayo nang... Bubunod pa na. Kaba tayo na congratulations. Nakawala tayo sa... Okay, sa oras na 10:58, habulin natin yan. Ang mga nanalo sa Load Giga, si Resty Mali, si Rudo, nanalo si Rudo ba? Si Angelo Pris, si Serge Stan, pang-5 si Les Banal, at ang pang-6 ay si Ray Ponce. Okay, direct message nyo lang kami sa aming fan page. Okay, maraming pong salamat. Bye. Happy weekend. Bye-bye. Hi. Good morning, Binis. Gising na. RJ na. Double R sa Radyo Bandido na. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.